Word and increasing in the knowledge of God. So dito, kinuha ko po yung salitang walk worthy of the Lord. Ayan. Walk worthy of the Lord. Yung kaya tayo, bilang bumuhay bilang mga mananampalataya, gusto na kayo natin pang bumuhay. Nalulunod ba ito sa Diyos? Pumunta ba kayo sa ibang lugar? Nalulunod niyo ang Diyos? Diba? Kumakanta kayo, nalulunod niyo ang Diyos? Amen. Tumutugtog kayo, nalulunod niyo ang Diyos? Kumakain kayo, nalulunod niyo ang Diyos? Nagninegosyo kayo, nalulunod ba ang Diyos? Nagtatrabaho kayo, nabibigyan niyo ba ng kaluguran ng mga Panginoon? Mga estudyante, nag-aaral kayo. Dapat nagbibigay pa kayo ng papuri ko sa Diyos. Ano man ang area ng buhay natin, dito natin makikita ang karapat-dapat ng kahalagahan ng paglakad natin. Lalo na, pit natin ang pangalan Kristiyano. Pit natin ang pangalan ng Diyos. Have you tried or have you ever tried walking in the light and walking in the dark? Nasubukan niyo na bang lumakad sa liwanag, lumakad sa kagiliman, lumakad sa dilim or night? Let's say, walang araw, walang ilaw. Lumakad ka sa panahon ng Panginoon. Hindi simentado, rough road, maraming mabato, maraming kung saan ay kapag walang liwanag, kaya nung walang panahon, kapag gabi na, dilim na, natutulog na mga tao. Sapagkat delikado na lumabas sa lugar na yun. Pag walang ilaw, ay hindi mo makikita ang iyong lalakaran. Sinabi ko ito sa talata ng John chapter 11, verse 9 and 10. Tingnan natin na, kinumpara ng Panginoong Isus ang lumakad sa kadiliman at lumakad sa liwanag. Sabi ko dito, Jesus answered, are there not 12 hours in a day? Oh, noong walang panahon, mayroon ng palang orasan. Ilang oras sa isang araw sa umaga, liwanag? Day? 12 hours. Pero sa ngayon, pag tinanong kayo, ilang oras ang isang araw? 24. Pero dito, bakit sinabi ng Panginoon, are there not 12 hours in the day? Oh, may gano'n na. Sapagkat noong unang panahon, mga kapatid, pagtirik ang araw, bilang ng mga tao noong unang panahon, kalahating araw, so meaning 6 hours. From the sunset, from the sunrise into sunset, kinover nila ng 12 hours. Kaya noong unang panahon, doon na lumabas si Seiko, si Diesel, Si Rolex. hindi, wala pa yung Rolex na yan. Sila po ng relo. O yun lang ang alam kong, Si Seiko. ano nun, Seiko, Seiko Watch. Seiko Watch. Okay, so yun, dito makikita natin yung pagbabahagi ng mga oras kung paano binilang ang 12 hours. So dyan pa lang po, naideklara na may orasan sa panahon na yun. By day. So ginamit nila sa pagpipili ng oras sa pamamagitan ng araw. Ngayon, relo, di ba? Right. Tingnan na natin relo. Kahit na madilim ang panahon, alam natin kung anong oras ang nakatakda sa ngayon. Anong oras ngayon? Okay, anong araw ngayon? Umaga. Day. Anong araw ngayon? Sunday. Okay. So let us try about this po. Yung binigay ng Panginoon. Now, sa verse 9, sabi dito, if any man walk in the day, he automatically or surely that the man who walk in the day, he stumble not. Hindi siya matitisod. Because he see the light of this world. Sapagkat nagniningning ang araw na yon sa araw ng kanyang paglarangan at araw ng liwanag. So hindi siya matitisod. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi siya matitisod. Kasi noong unang panahon, mabato. Mabato. Kapag madilim, at lumakad ka sa dilim, matitisod ka po talaga. Hindi pwede hindi. Di ba? Kamakailan lang sa Facebook, may nahulog sa portal eh. Ano ba niya? Open ka na yun. Ha? Okay. Now, ito pa
isa, binigay pa ng Diyos ang verse 10, sabi ito, but if a man, ito, sigurado. Sabi ganun, kapag walang liwanag, but if a man walk in the night, sa gabi, ay siya lumakad sa panahon na yun, ang panahon ng Panginoong Isus ay nabubuhay. Wala pang simentado, wala pang DPWH, wala pang mga kontraktor. Okay, ngayon. Surely, mabato sa panahon na ito. He stumbled because there is no light in him. Ayan. Di ba? Yan ang isang kasiguraduhan na sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, matitisod ka talaga. Kahit anong gawin mo, sa mabatong yun, sa mabatong kapanahon na yun, talaga matitisod ka. So meaning, yan ang isang mga bagay, paano lumakad ang isang Kristiyano na hindi siya matitisod? Paano ang isang lumakad ang isang Kristiyano hindi siya maglulukay-kay? Paano lalakad ang isang Kristiyano na siya hindi manghihina? Na kahit dumating man ang dilim, hindi pa rin siya pag sa Kristiyano, pag sinabi dilim, ito yung trials and temptation will come. Surely, darating. Pero kapag ikaw ay hindi Kristiyano, talaga lalakad ka sa kadiliman. Na kahit ano pa pupumilit mo, lalakad ka sa kadiliman. Now, the application for this moment, yung sinabi po ng Panginoong Isus, that if any man walk in the day, he stumble not, because walking in the day is to follow Jesus closely. Yan talagang ang Diyos ay nasa sa iyo palagi. Right. Kasama mo siya. Sapagkat sabi ng Panginoon sa John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kita niyo yung kasiguraduhan? Sinabi ng Diyos, kapag ikaw ng Kristiyano, lalakad ka, nakasama mo, hindi ka matitisod, hindi ka babasa, hindi ka tatalikod, hindi ka backslide, at hindi ka gagawa ng kasalanan because God is with us. Amen. At kasiguraduhan, sinabi ng Diyos, sigurado ang Kristiyano ito, hindi magkakasala. Sigurado ang Kristiyano ito, hindi lalakad sa kadiliman. Tingnan yung assurance niyo. Di ba, kapag tayo may kayamanan, sabi natin, sige, sumama ka lang, hindi ka mabubuto. Bakit? Sino masasama mo? Isang bilyonaryo. Di ba? Isang kontraktor. Right. Isang bilyonaryo, ilan nasa iyo, kontraktor, no? Pero dito, ang Panginoon Jesus, pagkasama natin, sinabi niya, sigurado, hindi ka matitisod. Hindi ka lalayo. Pero bakit ang Kristiyano? Natitisod. Right. Sinasabi nila, dahil ang Christian. Tinanong ko si Kristo bilang Diyos at tagalangiga, sa lang Diyos ay nananasabi. Pero bakit ka tumalikod? Right. Bakit ka lumakad sa kadiliman? That's right. Samantalang sabi ng Diyos, hindi siya lalakad sa kadiliman. Sabi ng Diyos. Pero ikaw, sigurado ka ba, Kristiyan mo? Sigurado ka ba na kaya natin panindigan na sinasabi ng Diyos na hindi tayo matitisod kailangan? Sabi ko dito, but walking at night is walking away from God. Yan ang problema. Kapag tayo lumakad sa kadiliman, surely sigurado, malayo puso mo sa Diyos. Diba? Yung mga nagtatago ng kasalanan, hindi natin kayo nakikita, pero nakikita kayo ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, hindi kita man, I never knew you, depart from me. Yun ang isang bagay na kung saan ay kapag ang mga bagay na yan ang magiging problema ng bawat mananampalataya. Kapag nanindigan ng Kristiyano, tama ang Kristo. Tama ang tinanggap natin na mamumuhay tayo sa liwanag. At hindi tayo mamumuhay ng tapagkat sapagkat yun ang turo ng Panginoon. Today, we live in a world obsessed with work. Sa panahon ngayon, mahalaga ang mga bagay na nandito sa mundo, di ba? Pera, mahalaga. Negosyo, mahalaga. Trabaho, mahalaga. Lahat ng bagay, mga mahalaga. At ang isang bagay nito, nagiging valuable sa atin sapagkat ito ang ating tinatahak sa panahon ngayon. Ito ang ating treasure. Ito ang ating pinapahalagaan. At ito ang sinasabi natin, this is the light. Ayan ang problema. This is the light. At napapalitan, yung sinasabing, I am the light of this world. Alam niyo po, the word measures value.
At ito yung isang bagay na kung saan yung word na pinamagatan po natin kanina, na sinabi ko ritong worthy. Sapagkat kiniklaim natin ang lahat ng mga bagay ay mahalaga. Number one, let's talk about net worth. It's all about financial stability. Net worth, net worth. So, hindi net worth, worth. Okay. So dito, ay binibigyan natin na mas importante pera. Di ba? Ito ang nagpapaginawa. Sino dito na naman sa pag walang pera ay tawag dito, irritable, problemado, mainit ang ulo, hindi mo makakausap dahil walang pera. Parang nasa kadiliman. Pero pag may pera, ay parang nasa liwanag, masaya, nakangiti. Right. Yan. Correct. Mahalipayo ba yun? Malipayon. Okay pa. Malipayon kayo ba? Mahalipayo kayo ba? Yan. Dagan kayong kwarta. Oh. Okay. So, another thing, the word that we can talk about is self-worth. Is all about the internal value. Yung ikaw na yan. Pinahalaga mo ang pansarili, yung self-righteousness. Mas mahalaga yun. Di ba? Mas titignan mo ang sarili mo na ikaw ang tama kaysa sa iba ay tama. Di ba sa picture? Kapag nag-picture group kayo, sino ko na niya titignan? Sarili. Sarili mo, hanapin mo, ba't wala ko dito? Nung nag-sports, isa lang ang picture ko to. Ko. Tapos, inicturan ako nagbabalibon, alayo. Sabi ko, sino ito? Hindi ko kilala. Ako mismo, hindi ko kilala. Nakasombrero. Sabi ko, siguro ako yan. Ako lang naman nakasombrero doon eh. O, di ba? O, akala niya, hindi ko alam yun. Binibilang ko, ilang picture ko doon. Iisa lang. Sino yung nag-set na yun? Mas marami ka. Kesa, okay. Pagiging self-worth or self-righteousness, o pagiging self-is. Pero po, di ba, lagi naman ganun, una muna tayo. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, if you follow me, deny yourself. Pag sinabi deny yourself, huwag mo muna unahin sa sarili mo. Yun ang definition ko noon. So, when the word is earned, tingnan natin ha, the word is earned based on your performance. Gusto mo yumaman? Gusto mong yumaman? Ayaw niyo yumaman? Mayaman na daw, Pastor. Ay, mayaman na. Mayaman na, Pastor. Pahingi na lang ng yaman. Yan. Okay, gusto niyo yumaman? Yes. Alam niyo po, yung karapat-dapat na ating pong ma-achieve, makuha, base sa inyong performance. Base sa inyong kasipagan. Sapagkat sa pananaw ng makamundong ito, pag tayo nagtrabaho, nag-work hard, we will achieve the status, yung anong posisyon na nais mo. We will achieve that. And you will earn your worth, yung karapat-dapat na para sa iyo ay papapunta sa iyo. Bakit? Sarili sino eh. Sariling sariling trabaho. Sapagkat sa atin ng Psalms 128 verse 2, for thou shalt eat the labor of thine hands. Yung pinaghirapan mo, dapat mo itong matanggap na may kasaganaan. Happy! Pag may pera, masaya. Kasaganaan eh. Kapag araw ng sweldo, masaya. Yes. O di ba? Unang tanggap lamok sa sweldo, masaya. Pero pag araw ng trabaho, hindi masaya. Tapos ng pera eh. Kaya tama Biblia eh. Pag natanggap mo na sweldo mo, thou shalt eat the labor of thy hands. Yung pinaghirapan mo, happy! That shall be. And it shall be well with thee. Di ba? Kaya pag araw ng sweldo, punang SM. Mga tao, huwag kayo pupunta. Kaya ang SM, naglalagay sila ng tinatawag na 3 days sale. Araw ng sweldo yun. Hindi ako napunta ng Biyernes, Sabado, Linggo, hindi ako napunta doon. Posible na pag-linggo, papunta ko na rin. Okay, so dito, tamang Biblia, pag-araw ng sweldo. Masaya.
Nagbibigay ng kasiyahan pag ayaw ng silver. That is ano po, yung world view. But in a spiritual view po, in biblical view, God's word salvation. And the salvation is the person, the man, the sinners will receive it. Yun ang status po natin. Tayo yung receiver. And live a life worthy of it. Pero pag ikaw niligtas ng Diyos, binigyan niya ang kanyang buhay, Pinanabaho niya ang kaligtasan, Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang. Dapat, kung binigay ang buhay ng Diyos para sa kaligtasan, ipamuhay mo lang naman ito. Hindi mo naman kailangan ibigay ang buhay mo sa Diyos Kundi, ipamuhay mo ito. Bigyan mo ng halaga ang pinaghirapan ng Diyos para sa iyo. Di ba? Ang problema, masaya ka na kapag araw ng sweldo. Ito yun. Araw ng sweldo, masaya ka lang. Pero sa araw na ikaw naging Kristiyano, di ka naging masaya, di mo kayo nagtatrabawan. Kaya nasabi nito, even so faith in that hot word is dead, being alone. Kapag hindi natin pinahalaga ang kaligtasan na mayroon tayo, di pa naman pala tayo mupakay. Ang pagpakay ay nilalamay at nililibing. At hindi na nabubuhay na maguli. Pero hindi tayo patay. Talaga may pagkaaralan natin, dito po sa talating ito, action is the proof that we are walking worthy of the Lord. Para mapatunayan na tayo po talaga ay Kristiyano, tingnan nga natin ang ating mga ginagawa, Kristiyano pamumuhay. Obserbahan nga natin, sapagkat there are 3 marks of a walk worthy of the Lord. Okay, tingnan natin itong tatlo lang tatlo lang ito Pero tingnan natin, kung dito po ay karapat-dapat yung ating paglakad sa Panginoon, pero mayroon ba tayong basihan? Ang basihan ay mayroong tatlo. Una, tingnan natin, a proper walk produces a proper work. Correct. Tama? Right. Siguro naman, pag ikaw ay lumakad ng tama, abay, ang buhay mo, magiging tama. Sa trabahoin mo ay tama. At hindi magiging mali. Pansinin ninyo yung sinabi nitong, that he might walk worthy of the Lord, on to all blessing, being, number one, being fruitful. Dito makikita natin yung isa sa palatandaan, yung salitang being fruitful in every good work. A Christian who walks with God naturally produces fruitful. Naturally, ang sinaman ang lumalakad kay Kristo, ang natural ninyang trabaho o ginagawa ay nagiging mabunga. Sa paano pamamaraan? Una, tignan muna natin identification. To identify about the, yung ating mga trabaho. Number one, you will know the tree by its fruit. Sa Tagalog, kung ano puno, siyang bunga. Kung ano puno, siyang bunga Okay. Alam niyo po, dito sa talatang ito, ang mga puno ay halos magkakapareho, right? Ang kulay, iisa. Ang katawan ay iisa. At hindi mo ito madidistinguish kung sino siya. Dahil lang sila pare-pareho. Para bang mga Kristiyano, lahat tayo nagbabasa ng Bible. Yung hindi Baptist, nagbabasa din ng Bible. Yung hindi Kristiyano, nagbabasa din ng Bible. Pare-pareho sila nagbabasa ng Bible. Pero sabi dito, you will know the tree by its fruit. Sabi dito, but let us remember that the good tree bears good fruit. But a bad tree naturally bears bad fruit. Yan ang isang bagay na ibinibigay po ng Panginoon assurance sa ibubunga po nito. So meaning, kapag nagkabunga na yung puno para ma-identify mo siya, pag nagbunga, ay mangga pala itong punong ito. Di ba halos sila magkakatulad? Ang kulay ng dahon iisa, ang hugis isa, ang sanga ay isa. Pero ma-identify mo na sila sa bunga. Correct. Di ba? So nakikilala sila sa mga ganong bagay. So sa Matthew 7:17, ito ang turo ng Diyos even so every good tree bring it forth good fruit. That is the assurance.
Kaya nga minsan, tayo pag nakakatikim ng bunga at matamis yan, ang ginagawa natin, yung buto ay inaalagaan natin at gusto natin ito na magiging puno natin sapagkat ang ilalabas niya, good fruit. May assurance. Kaya nga dito tumitingin yung mga magsasaka. Tingnan yung mga magsasaka. Pag magandang binhi, di ba nagtatanong sila, ano ang magandang binhi? Ang classification ng rice ay iba-iba. Right? Kung gusto mo magtanim ng malagkit, ang hahanapin mong binhi ay Malagkit. balabsa. Ay, malagkit siyempre. Malagkit. Di ba? Basa. Yun ang kanya kasi. Kaya dito, ang assurance para magkaroon ka ng good fruit, magtanim ka ng binhi na good binhi. Okay, so yun ha. But the corrupt tree bringing forth evil fruit. Tingnan niyo po, kapag ang binhi ay hindi maganda, hindi pinipili at hindi yan itinatanim. Ganun ang ganun ang ginagawa ng natural na pagkatrabaho. Ano po? So another thing, a tree will not bear other fruit. Okay, ganito ha. Ang mangga, hindi pwedeng mamunga ng santol. Right? Yan din yung mga kasabihan ng mga matatanda. Ang mangga ay mangga, at ang mangga hindi pwedeng mamunga ng santol. So, a tree will not bear other fruits. Sabi dito sa verse 18 ng Matthew 7:18, a good tree cannot bring forth evil fruit. Okay. Kapag daw ang isang mabuting puno ay hindi ito kailanman, nagtanim ka ng maganda bili, hindi siya mamumunga, expected mo na, hindi siya mamumunga ng evil fruit, ng bad fruit. Ganon din po ang corrupt tree. Ang evil fruit, ang evil tree, ay hindi rin po siya magbubunga ng good fruit. Say likewise, assurance yan ha, kasiguraduhan yan ha. So meaning, kahit sabihin mo na ikaw ay mabuti, makikita sa bunga. Makikita yan. And another thing, sa verse 19, the useless tree will be cut down. Okay, ganito. Titikman ngayon ang bunga, mapakla, mapait, hindi masarap. Yung kapitbahay namin, meron siyang tinatawag na suha ba yun? Yung bilog? Yung bilog na malaki, suha. Ang sarap? Oo. Tinuod lagi. Okay. Yung suha. Yung suha na yun, binigyan ako. At tinikman ko, sabi ko, mapait eh. Mapait, hindi masarap. Tapos tinikman na niya, mapait, hindi masarap. Ang ginawa niya, pinatay niya yung puno yun. Oh. Sabi niya, magtatanim siya ng mas masarap. Sabi niya sa puno niya, habang kinakat niya, pinahiya mo kay Sir Ariel. Paris eh. Nabigay ako nakasima ng binigyan ko. Wala kang karapatang mabuhay. So, ganun din dito. Ang magsasaka, o galing ang mga magsasaka, kapag ang puno ay hindi masarap, hindi na nila inaalagaan. Pinapatay ko talaga yan kasi magsasaka yung yung nagbigay sa akin. Nung sinabi ko na gano'n, tinikman niya, mapakla nga, at lahat ng puno, lahat ng bunga, tinignan niya sa isa, hindi nga masarap, pinatay niya ito. At totoo nga, sinasabi ng Biblia. Kapag magsasaka ha, pinapatay niya ito. So meaning, a lack of Christian life, fruit, indicates a lack of spiritual life at the root. At sinabi kong root, ito yung puso ng tao. Di ba ang root hindi niyo nakikita? Nandiyan niya sa ilalim ng lupa, nakatago. Ganon ang kasalanan. Tinatago natin dahil ang puso natin ay hindi nakikita. Inuman. So yan yun, the lack of ano po. So, dito po, sa binabanggit ko natin that ayan, dito tayo ngayon. Kanina yung fruit ang ating pinag-aaralan. But being fruitful and every good work, ito na. Expose na ito. Patungkol po sa tinatawag natin every good work. Sa every good work, makikita natin yung manifestation dito, hindi lamang po sa church makikita. Hindi po makikita sa pananamit. Hindi po makikita sa pagtutugtog natin ng music. Hindi nakikita sa pag-i-special number. Hindi na nakikita sa paglilinis ng ng ating iglesia. Hindi yung sa ministry na tuturo ko ng Hindi po.
makikita nyo ang katotohanan ng Kristiyano kapag wala na sa simbahan. It includes honesty at your workplace. Kapag nagtatrabaho na yan, nandun na, latecomers, mandaraya sa oras. Di ba? Yan na, hindi na nagiging matapat. Hindi makikilala ng Kristiyano. And then, hindi lang po sa workplace, lalo na po sa relasyon sa pamilya. Ikaw naman Kristiyano doon, tapos lahat ng iyong mga kamag-anak hindi Kristiyano, tapos pagkasama mo pa sila, wala nang Kristiyano. Na-imbes na mayroong Kristiyano doon sa loob ng pamilya. Right. Sapagkat ang kanyang bunga ay mapakla. And integrity in your private life. Pag nagsusulo ka na, mga kapatid, doon mo na makikita kung mapakla ka o masarap na bunga. Anong bunga na taglay mo ngayon? Anong bunga na mayroon ka? Lahat ba ng lahat ng mga tao po na pag nakikita ka, sasabihin mo sa iyo, Kristiyano ito? Ang Facebook mo, kapag binubuksan, sino makikita? Makikita ba na Kristiyano ang inyong ginagawa? Maka-Kristiyano? Nagtitiktok? Diba? O di ba, ay mga kung ano-anong ginagawa? Mayroon pang may Kristiyano pa ako napanood eh. TikTok eh, kumanta ng world song. Ang title, Pastor. Buti na lang ako, hindi ako mahilig sa hindi ko alam ang title eh. Moderno eh. Oo. Diba? Tapos ang sinasayaw, yung digiding. Dingdong. 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 Mga puso mga kayo, mga TikTok. Tapos na yung hawak mo ang beat, Pastor eh. Oo. Ang problema, pinapakita nyo pa kasi sa Facebook, pag kayo nagpe-perform, o mga nagpapapicture pa kayo, pinapakita nyo pa. Di ba? Dingdong. Okay lang, ikaw matisok, huwag ka lang makakatisok. Di ba? Ako kailan nyo nakikita sa Facebook yung nag-ano? Gusto ko walang matisok eh. Di ba? Yan ang isang bagay na pagiging Kristiyano. Di ba? Hindi yung Kristiyano tayo sa loob, paglabas, hindi na. At yan ang isang bagay na dapat natin mag-aaralan. Pangalawa, okay, let's talk about this ano po. Ito po pala. Now, remember this one. Hindi, mamaya yan, babalikan ko yan. Number 2, a walking worthy requires spiritual growth. Ayan. Alam nyo, kung tayo lalakad po, na bilang, nakarapat-dapat na tayo ay mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang requirements po nito, yung spiritual growth natin, continuously growing. Hindi ito stagnant. Okay. Bagamat ang height natin, stagnant. Ang height natin ay stable. Ano po? Talagang ganyan na. Hindi na tayo lalago. Buti pa itong mga iba, naglalaki at tumatanggal. Si Harold, dati, nakilala ko ganyan lang yan. Si Harold. Ngayon, malaki na siya. Next time, Pastor. Oo. Ang sabi ko, huwag kang lang tumali sa akin at nagmumuha kang matanda. Ako, tambahan. Okay, now dito, makikita natin that walking worthy requires spiritual growth. Sa Colossians, sabi dito, natapos natin ang fruitful and every good work. Now, the second part is increasing in the knowledge of God. Ito na yung requirements. The requirements is what? Increasing. Increasing means to grow, enlarge, or give increase. Yun ang ibig sabihin po noon. So, meaning, ang Kristiyano ay dapat po lumago ng pataas, hindi po pababa. Di po ba? Okay. So, yun ang kailangan ng mga Kristiyano. Okay. Increasing. Remember this one. Okay, tingnan natin ha. The more fruit you bear, the more you grow in care, carrying the knowledge of God, because you are carrying the knowledge of God. Kaya ka lumalago patuloy. At dahil po dito, ay yung pong paglago mo na may kalakip na ng pag-iingat, at ito po yung kailangan po natin ito, na isa sa requirements po, sa spiritual growth po natin, mga kaibigan. Right. Spiritual growth is not automatic.
but growth in the result of your action. Hindi ito automatic. Sasabihin ng mga tatay na nanay, "Uy, lagi ka nga dumalo ng Sunday school." Bakit? Kasi para lumago kang Kristyano, para automatic ano. Pag ikay palang laging active sa iglesia, automatic lalo kang Kristyano. Pero hindi yun eh. It depends upon your action, your acceptance. At yun ang kailangan po natin. Walking worthy requires habitual action. Tingnan na po ha. Kinumpara ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, yung talatang ito, regarding sa exercise. At una nang in-impress ko dito is all about the bodily exercise. Ang sabi dito, for bodily exercise, prohibited little. Pero ito sa mga tao, mahalaga ito. Mahalaga ito. Alam niyo mga kapatid, sa ganitong edad na pagiging senior ko, hindi ako nagja-jogging. Hindi ako nag-exercise. Alam mo ang ginagawa ko ng exercise? Ito kataliran ko eh. Pag-exercise ka, papawisan ka, mapapagod ka, tapos mangyayari, walang effort. Sabi ko, may effort ka, nag-exercise ka. Ang gusto mong exercise sa ito, nag-exercise ako sa pamamagitan ng paghuhukay, nag-exercise ako sa pamamagitan ng pagkakaning, nag-exercise ako sa pamamagitan ng pag-aalis ng damo, nag-exercise ako at natigil lang ako pagtanghali. Ganon. Ganon lang, ang exercise. Why? Kasi pinapawisan ako, naiinitan ako, umiitim ako, naiinitan ako, may resulta naman at may pakinabang naman yung exercise. Di ba? At yun ang isang bagay kung bakit hindi nananakit ang aking mga kasukasuhan. Diba? Umupo, tumatayo, lakad dito, lakad doon, buhat dito, buhat doon, at andun na yung mga weights, exercise. Sabi ka ni Mrs. magbabasketball, kaya mo ba ba? Sabi ko, kanin mo ito mga kasama ko, kung kaya nila. Huwag ako tanongin na. Kung kaya nila. Kaso lang, sa tuwing ako'y tatakbo at maglalaro ko, ay ang misis ko din nervyos. Pag tinitignan ko, kaya sabi ko, kaya na lang muna ako, baka ang misis ko atakihin eh. Hindi ako. So, the next one. So, exercise is a good better sa ating ano ko. Pero ito, sinabi ng Biblia, prophetic little lang. But, godliness is profitable unto all things. Ito ang pinakamahalagang exercise. Yung spiritual na paglago. Yan ang isang kapakipakinabang. Kung sa tingin mo, ang pag-exercise sa iyong katawan ay kapakipakinabang, lalo nang higit sa pagiging Kristiyano, ay yung malaking kapakipakinabang. Tama ba mga Kristiyano? Alas 10 pa lang ha. Ako natutulog ako, alauna eh. Okay, now, walking worker requires habitual. Okay. Sabi ka si Pastor kasi pag matanda, ito kaklas ang problema sa mga matatanda. Kapag nagsasalita at nagkikwento, ang pakiramdam ng mga bata ay pinatutulog sila. Hinihili sila. Tingin nila sa pastor ay storyteller lang. Di ba? At kayo pinatutulog. Hindi! Hindi po yung pinatutulog. Wake up! At kailangan nyo ako samahan. Pampira, parang, kung sa mga sabi ka nun, kasi ikaw ang tatay namin eh, sa spiritual. Ang tatay, pag nag-iwento, nakakantok talaga yan. At gano'n. Okay, now, sige, tuloy natin. Tuloy natin? Punta mo, hindi nakasagot. Hindi ko late na. Okay, now, the last one. Ayan. Hey, man! Hey, hey! Wake up! Gising ka, gising! Pag sinabi ka nun, oh, kakain na! Yun, gigising! Yun! Hey, man! Kakain na. Related. Number 3, a worthy walk has a strength for perseverance. Ito na, kailangan natin ng lakas. That's right. Di ba? Para magpapatuloy tayo sa sinasabi ko ng Biblia, yung karapat-dapat nating lakad, exercise, yung ating po mga gagawin, kailangan natin ng lakas. Right? Right. Kailangan nyo ng lakas. Kung walang lakas, walang Bigas. walang bigas. Sabagay, iron.
Okay, a worthy walk as a strength for those perseverance. Sa 11, dito sa ulit talata ng ating pag-aaralan, sabi dito, strengthen with all might according to His glorious power, unto all patience, long-suffering, with joyfulness. Ito. Pag-aaralan natin ito sa last part na ito. Now, there is the source of power. Kailangan nyo ng power. There is the source of power. Kailangan nyo ng pagiging malakas ng pagiging Kristiyano. Kailangan nyo lang, pinagmumulan ang lakas. Sabi dito, strengthen with all might according to His glorious power. So meaning, you are the receiver of the strength. But, you are not the creator of the power. Pero, ikaw lang yung taga-taga. Isipin mo ha, hindi mo na kailangan magpalakas para ikay maging malakas. Ang kailangan mo lang, there is a glorious power from God. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang lakas na yan. Ang effort to receive. Not to exercise, but to receive the power. So yun lang po. Sapagkat, tingnan natin, dito sa talatang ito, a worthy walk cannot survive without perseverance. And the perseverance cannot survive without God's power. God's strength. Yun po ang kailangan po natin, mga kapatid. Hindi ka makakapagpatuloy kung walang Diyos. Sapagkat kapag pinag-uusapan ng buhay ng Kristiyano, pinag-uusapan natin ay ang Diyos. The reason why God gave us power. The reason of power. The power that God gave it unto us, the power is for stability. Not just deliverance. Hindi ka binigyan ng power para iaahon ka doon. Kundi itong power na to ay to stabilize about your condition. And what condition, mga kapatid? Tingnan nyo ha, sabi na, bakit dito sinabi po ni Apostle Paul ang patungkol dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Ano ba pinaghahandaan natin sa buhay Kristiyano? Bakit kailangan natin ng power? Bakit tayo hindi kailangan kumilos? Bakit kailangan tayo na maging stable sa Diyos? Bakit tayo ba na natin at hindi dapat tayo magtitinag? Ano ang pinaghahandaan ng power na yan? Bakit ibinibigay sa atin ang power na yan? He give us power. Number one, for patience and long suffering. Mararanasan pala ng Kristiyano yan. Saan ginagamit ang patience and long suffering? Hindi nga Kristiyano. Bakit ka binigyan ng power? Sasawa daw. To sustain? Ano? Sasawa daw. Sasawa? Kasi, hindi. Practice yan. Hindi naman. Hindi naman sasawa. Minsan sa kapatid. Minsan sa anak. Minsan sa kapitbahay. Minsan sa kaklase. Uy, kahit ka nakilala, balita, may sinaksak ka ng mga bata. Mga 13 at 14 years old. Isipin mo yun, na kung saan. Hindi na kontrol ang pasensya. Hindi na kontrol ang pasensya. Sana kang 10 piso. 10 piso. Hindi ako kontrol na ng buhay ng tao. 10 piso. Pasensya! Pag na-control niya, bibigyan ka ng power sapagkat ang pasensya natin napakaisi. Pero kapag nagbibigay ng power ng lakas, yung pasensya nito, lalakas ang yung pasensya. Kaya binibigyan po tayo ng power dahil po sa mararanasan ng mga Kristiyano patungkol po sa pasensya. Power is for stability, not just deliverance, sapagkat assurance na mararanasan ng mga Kristiyano ang tinatawag na pagpapasensya. Kailangan natin magpapasensya. Amen? Amen! Okay. So, patience, nanamusan endurance under difficult circumstances. Ito yung isang bagay na nanamusan. Ano ang mararanasan ng mga Kristiyano? Pasensya na. Dapat laging dala-dala si pasensya. Okay. Anong pangalan ng girlfriend mo? Pasensya. Okay. Lagi mo dalhin yan, si pasensya. Hindi ba? Kasama mo yan. Isama mo si pasensya dahil ibibigay ng Diyos ang power. Then another one,
He gave us power for long suffering. Mas matindi ito. Ito, pasensya eh. Ito, long suffering. Pag sinabing long, mahabang pagtitiis. Power na mahabang pagtitiis. Di ba? Sabi ko lang, Pastor, saan gagamitin yan? Sa asawa ko rin. Habang buhay mo Pag kasama. pinakasalan mo yan, habang buhay mo dala-dala. Sasabihin mo, ang may mamahal, pambira, long suffering. 25 years na tayo, long suffering. 25 years patient. Hindi, joke ano lang yan, illustration lang yan. Long patient. Long suffering, not only to your partner, and also to the other people na nangasar sa'yo. Kailangan mahaba ang PC mo. Mahaba yung views mo na hindi ito napupundi. At mananatili na ikaw ito. At mayroon ang mga Kristiyano na ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan nito. Hindi sila nagagaling. Sapagkat kung ikaw ang mag-iingat ng patient at long suffering, suntukan na tayo. Diba? Ako ay kinakayanan mo at akala mo ako ay di papagod sa'yo. Buhay ko pagka-Kristiyano ko. Kala mo nauhuman na ito. Parang uniform lang. Siguro ako Kristiyano, kaya pag nasa loob ng church, mabait, naka-uniform eh. Naka-uniform. So, long suffering. So, walking worthy is impossible with our own strength. Totoo naman. Imposible na yung, yung paglalakad natin ay magiging karapat-dapat kung nakadepende po sa ating mga kalakasan. But God gave us the power to walk continually. At dahil dyan, yan ang dapat natin i-practice sapagkat ang Diyos ay nasa atin. When weakness come to us, it seems like you have no power, have no strength. Draw near to God and He will draw nigh unto you. Amen. Sa James chapter 4 verse 8, nanghihina ka, nanglulupay-pay ka, wala kang power. Nakapanood na kayo ng papay? Sino inabot ng papay? Yan, dahil mga nakapanood ng papay. Paano lumakas si papay? Spinach. O, diba? By the power of the spinach. He-Man. Si He-Man. Ano ba yung si He-Man? By the swords. Diba? Ganon din po, dito sa sinasabi po natin, na paano kayo lumakas? Sabi ko dito, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng power, ng lakas mula sa Diyos. Ang ito tandaan nyo ha, balikan natin. Sabi po dito, sa talatang ito, patience, long suffering, with joyfulness. Now, ganito mga kapatid, patience plus long suffering is equal joyfulness. Masaya pala pag mayroon kang pagsubok sa buhay. Di ba? Yung pasensya mo, mayroon ka, may power ka, at kung sabi mayroon ka, abay masaya ka na nun. Di ba? Masaya ka na nun. Masaya ka na tinutuloy sa, masaya ka na nung sana'y ano ka. Sapagkat patience and long suffering plus patience plus long suffering equals joy are inseparable. Inilagay sa isang teksto sa Colossians 1:11 na sama-samang itong tatlong ito at hindi ito maghihiwalay. At ito ay tinuturo po sa atin. How we work together. Patience stops you from giving up on your life's calling. Dahil sa pasensya, na-practice mo ang pasensya, hindi ka mag-quit. Hindi ka alis sa Panginoon. Magtutuloy ka sa Panginoon. Lalakad ka sa Panginoon ng magpatuloy. When long suffering stops you from blowing up at the people around you. Marami na nakasar sa'yo, mahaba ang pasensya. Di ba? Kaya ang tinawag na hindi sinabi nitong suffering, dinugtungan ng long suffering. Why? Sapagkat ang Kristiyano, sabi nga ni Peter. Ano sabi ni Peter? Panginoon, ilang beses kong pagkatawakin ng aking kapatid. Sabi ni Peter, ikapito ba? Ang sabi ng Panginoon, long suffering, 77 times 7. Ganon kahaba yung long suffering na sinasabi ko doon. Sabi ko nun, ay nandun na pala sa area na yun. No, yun lang, kapag kinompute mo, ay talagang mahirap mag-compute. Marami kang taliring, kailangan mo lang So, meaning, napakalaga
na kung saan the long suffering, the patient and long suffering. But with joyfulness, yung tinatawag kong joyfulness, the joyfulness, unstoppable happiness, for God is in us. Di ba napakasaya? Wala kang pera, pero mayroon kang Diyos, mas masaya. Right. Amen. Mas mahirap naman na may pera ka, pero wala kang Diyos. Di ba? Correct. Pero sabi ng iba, pwede bang parehas? May Diyos ka na, meron ka ba pera? Pwede! Amen. Sapagkat sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna talaga ang Diyos at bibigyan ka ng lahat ng mga bagay nito. Remember, okay ito tanda natin. Remember, what is joy? Joy stands for fuel. Joy function as a fuel. Yung patient and long suffering. The joy is the fuel that keeps you going and never stops serving. Correct. Alam niyo ang sasakyan, titigil lang yan kapag wala ng fuel. Right. Right? Right. Pero habang yan ay may agis, habang yan ay mayroong fuel, tatakbo yan. Kaya andyan si Joy para maging masaya. Di ba? Lahat na may pangalan Joy, masayahin niya. Good. O di ba? Ang paborito yung kanta, Joy to the World. Then another thing, the joy acts like an engine lubricant. Ito anong trabaho ni Joy? Tingnan po, minsan, kapag wala pong lubricant ang isang sasakyan at nag-uuntugan yung bakal sa bakal, madali masira ang sasakyan. Para hindi madali, you will using about the joy as a lubricant to keep life running smoothly even when there is friction. At yan ang nagpagya ang sasakyan natin, mahaba buhay dahil mayroon pong langis, mayroon pong lubricant. Change oil lagi. Di ba? Alaga sa change oil. At yan ang isang kailangan po ng bawat Kristiyano. When a person is in Christ, no difficulty that cannot be overcome. Tama? Sapagkat if God before us, who can be against us? Anong problema ba tayo sa ating buhay? Mayroon ka bang Diyos? Iba't anong problema sa buhay mo kung mayroon kang Diyos? Walking working of the Lord is a lifelong journey, but only death will stop this. Alam niyo po, ang makakapigil lamang po sa ating paglalakbay Kristiyano, kamatayan. Habang buhay ang Kristiyano, buhay ang kanyang paglilingkod na isang Kristiyano. Alam niyo po, ito yung isang bagay na kanina po nakita natin. We do not walk worthy to get saved. But we walk worthy because we are saved. Yung isang bagay na dapat makita sa atin ito sapagkat we are His workmanship created in Christ Jesus unto what? Good works. Kaya yun po, ligtas tayo, dapat lamang makita sa atin ang good fruit at mag-manifest po sa atin bilang isang mananampalataya. Kristiyano, are you saved? Are you saved? Why do you still continue sinning? Bakit kung saved ka, bakit ka nagpapatuloy sa kasalanan? Nasabi ng Diyos, ang taong lumalakad sa liwanag, hindi kailanman mag-episode, hindi man kailangan madadarapa. Hindi man ito kailangan magkakasala. Pero bakit kaya? Lumalakad ba tayo sa liwanag? O lumalakad tayo sa dilim? Remember, the Lord Jesus was crucified and died on the cross because of our sins. Isang beses lang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng ating mga kasalanan. And when He cried out and He said, "It is finished!" Sa John chapter 19 verse 30, He had already paid for your sin. But the question is, why do you still continue to walk in sins? Tingnan niyo po ha, kung si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ng iyong mga kasalanan. Nung tinanggap po si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas at binayaran niya ang iyong mga kasalanan, tingnan mo ba bang dalhin mo rin si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sa every kasalanan na iyong ginagawa, kailangan mo bang dalhin mo rin si Kristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng iyong mga kasalanan? Bakit nagpapatunay
tuloy ka pa sa kasalanan. Bakit? Kulang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sabi niya, binayaran na niya ang kanyang kasalanan, pero patuloy na gumagawa ka ng kasalanan. Hindi mo pinababayaran ang iyong kasalanan. Yung sinasabi mo ay laking insulto sa Diyos na sinasabi mo walang kwenta ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala mong tagapagligtas, pero hindi ka namumuhay na ligtas. Bakit? Kasi hanggang ngayon, di mo mapapanindigan na ikaw ay Kristiyano. Di ba? Gusto mo bang ulit-ulitin? Sabi mo, Panginoon, bumaba ka dyan sa langit at magpapako ka ulit sa krus dahil ako'y nakagawa ng kasalanan. Kailan mo isusuko yung kasalanan? Kailan mo talaga tinanggap si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas? Kailan ka talaga nasa liwanag? Kung ikay nasa liwanag, bakit ka lumalakad pa rin sa kanila?